At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media natin sa inyo ni Madam Chika. Isang malaking kontrobersya ang gumulantang ngayon sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, nahuli sa Thailand si Liza Marcos at ang Pangulo ng Pilipinas na si BBM na gumagamit ng isang pinagbabawal na substansya na tinatawag na polvoronic. Ang mga otoridad sa Thailand ay nagsagawa ng operasyon na tuklasan ng illegal na aktibidad ng dalawang prominenteng personalidad. Ang isang uri ng polvoronic o synthetic na droga na tumutulong sa mga gumagamit ng makaranas na labis na kaligayahan at kasiyahan, ngunit may malubhang epekto sa kalusugan. Ang mga otoridad sa Thailand ay nagsabi ng mga ebidensya nagpapakita na si Liza at BBM ay sangkot sa paggamit nito sa isang pribadong pagtitipon sa Bangkok. Sa ngayon, ng mga otoridad ay nag-iimbestiga at naghahanda ng mga kaso laban sa kanila. Ayon sa isang opisyal mula sa Thai Drug Enforcement Agency, nakuha nila ang impormasyon mula sa isang undercover operation at mga illegal intelligence report. Sa kanila, ang mga personalidad na ito ay hindi nakaligtas ng mahigpit na investigasyon. Nakakalungkot man sinasabi ng mga otoridad na may mga matinding parusa na kalaan para sa mga gumagamit ng polvoronic, kabilang na ang pagkukulong at ibang illegal na hakbang. Sa ngayon, ang mga legal na eksperto ay nagbigay ng kanilang mga opinion hinggil sa sitwasyon. Ayon sa kanila, dahil sa international nature ng krimen na ito, maaaring humantong ito sa isang diplomatic issue sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Hindi pa malinaw kung paano magiging reaksyon ng gobyerno ng Pilipinas, ngunit inaasahan ng marami na magkakaroon ng mabilis na aksyon at embahada ng Pilipinas upang maprotektahan ang mga kababayan natin. Dahil naman sa paglabag ng batas ng Thailand, ang mga kasangkot sa paggamit ng polvoronic ay may posibilidad na makulong ng ilang taon. Ang kontrobersya na ito ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa responsibilidad ng mga kilalang personalidad at mga epekto ng kanilang mga aksyon sa kasulukuyang mga taga-suporta sa buong bansa. Patuloy na iniimbestigasyon ng mga otoridad ng buong pangyayari at inaasahan na magkakaroon ng mga update sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang bansa ay nakatutok sa nagiging resulta ng investigasyon na ito, habang abangan natin ang payag mula sa mga otoridad na pagiging oposisyon ng gobyerno sa Pilipinas. Ang mga kababayan natin na natiling nag-aalala sa mga pangyayaring ito, kami po ay magbibigay ng mga karagdagang detalye kapag may bagong impormasyon. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para update ka sa aming bagong balita. At para naman po sa mga viewers and commenters natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.